Ang video ito is regarding sa Philippine pag-print out ng VAT kasi kailangan natin may VAT detail din, no? At saka isa sa problema natin dito is yung presyo natin is palaging inclusive. So ang ginagawa natin, dinidivide natin palagi ng 1.12 para makuha yung uh, VAT payable amount at saka yung tax na 12%. So, okay. So magta-try kung mag-create nito non-inventory part. So ang unang line, one ang nilagay ko vatable sales. Number two is VAT exempt. Maybe tinan nyo na lang kung sakali i-post nyo lang video. I want to make this short video lang, ano. So 1, 2, 3, 4, 5. And then what I did is lahat ito ang type is non-inventory part. Yung tatlo, yung apat is sa sales ko nilagay. Yung VAT 12% nilagay ko sa VAT output for computation ng ng VAT output input. And then ang ginawa ko, nag-create ako ng VAT detail. This is grouping, no? So if click mo 'yan, new, ito po 'yan group, no? So ang pinangalan ko sa kanya is VAT detailed. Yung apat na 'yon, actually lima 'yan nilagay ko diyan. So after that, nag-create din ako ng total, gaya natin mamaya, at sa dalawang service. Okay, let's try. So nag-create ako ng isang sa customer. Since na ang services lang ang ginagamit natin, doon lang tayo nagta-tax, no, sa ating service fee. So palagay na natin 100,000, hindi ko siya nilagay sa amount, zero. And then kung may 100,000 and then i-compute mo dito yung 100,000 divided by 1.12, ito ang lalabas. So lalagyan mo ng 1 dito sa quantity para lumabas siya sa total. And then pag alam mo na to, you can compute it times 12% VAT, lagay mo dito. Bakit? Kasi kailangan ko ito sa printout, no? Pagka-click mo itong print preview, ito ang kailangan kong lumabas dun sa printout, no? Kasi hindi mapalabas pagka dito sa QuickBook no. So ayan at the same time alam mo. So ang talagang sales diyan is yung 89,000. Hindi naman yung 100,000 kasi yung 100,000 is gross yun ma-minus mo pa yung VAT doon So after doing this, save mo, pwede mo na siyang i-print. Pag click mo ang PNL, yan lang talaga ang sales na lalabas. Okay, ngayon naman, palagay na natin meron tayong mga purchases tapos meron tayong VAT input, VAT input, no? So, gagawin ko na lang generic, no? So, mag-write tayo ng check. Palagay na natin na kukunin natin ang pera sa bank. And then, ang pangalan ng vendor natin ay vendor 1. Palagay na natin office expenses. So, nag-create ako ng generic name na office expenses na 50,000 for the whole month. Tapos VAT input purchase is 12% of that, manually computed 6,000. So ang total issuehan natin or gastos natin is 56,000. Now, this is only a sample para makuha natin yung concept. Pero imagine mo na lang, you can break it down to different vendor. Okay? So, pagka sinave mo yan, yung check number, pwede mo lagay dito kung anong gusto mo check number, kung then save. So, pagka chinek mo ang PNL mo, ito ang sales mo, meron kang expenses, no? Na 50. Pag chinek mo ang balance sheet mo, ito yung AR natin na 100,000, ito yung 6,000 na input, ito naman yung VAT output coming from the sales, no? Okay? Now, ang gagawin na natin, pag sasamahin by the way, papakita ko sa inyo yung setup ng chart of account. Sa account, sa liability, sa current liability may dalawa. VAT payable, net, at saka VAT output. Sa current asset,
nandoon na ang VAT input. So kaya nga pagka chinek mo ang balance sheet, nasa upper portion ng VAT input. Now, ang next step is halimbawa tapos na for the whole month, kukumpitin mo na yung difference ng dalawa. So, pwede kang mag-produce ng report, customized report, transaction, and then filter. Instead na all account, multiple account, piliin mo yung VAT input at saka yung VAT output. So, okay. So, for this month of April, ang difference, ang payable natin is 4,007. So, pwede mo itong i-memorize, ilagay mo siya, save mo siya sa company, pangalanan mo siya ng VAT input and VAT output. So, saan siya napunta? Dito siya napunta sa report, memorize, company, VAT input, VAT output. Okay? So ang next step is gagawa tayo ng journal entry, ililink natin yung dalawa papuntang VAT payable. So punta tayo ng journal entry, general journal entry. So VAT output which is 10,714.25. VAT input which is 6,000. VAT payable of yan. Pagka gumagawa ka ng journal, yung VAT output, kailangan lalagyan mo ng name dito kasi sa BIR yan eh, Bureau of Internal Revenue. Okay, required kasi yan eh, no? Pag sinave mo yan at nirefresh mo ang balance sheet mo, ang matitira na lang, zero kasi lalabas dun sa VAT input, zero na rin lalabas dun sa VAT output, ang matitira na lang is VAT payable. So halimbawa, tapos na yung buwan, magbabayad na tayo ng VAT natin. So mag-i-issue na tayo ng cheque para sa BIR, no? Punta tayo sa home, issued check, kukunin natin ang pera sa bank, BIR, VAT payable net 4714.29. And then you can put the check number here, kung anong number, and then paid. So if you check, tama pa rin ang PNL. Okay? And then when you check the balance sheet, wala na yung mga VAT kasi zero na, nabayaran na natin lahat eh. So, yan po yung balance no, na nabawasan na yung balance ng bangko. Ha? Okay? Now, kung gusto niyo itong suggestion ko, let me know para may adjust natin dun sa ating sa mga chart of account natin sa system natin. Thank you very much. Bye.